nabuhay sa mundo, di alam patutunguhan sa buhay na ito. Magulong pamumuhay ang nakasanayan ko, para bang magandang umagay di nasisikat sa'yo. Ngunit nang si Jesus ay makilala, ang buhay ko'y may patutunguhan na. Hiwaga ng pag-ibig niya'y aking nadama, kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Hindi ko maintindihan pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ako ngayon umawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, sa tulad ko. Mula nang si Kristo sa puso ko'y naghari na, bawat sikat ng umaga hatid ng saya. Kaya kaibigan, kay Jesus lumapit ka, magulong mong pamumuhay, tiyak na babaguhin niya. Pangako niya, ika'y pagpapalain, kung sa puso mo siya'y papasukin. Kabutihan niya'y aking nadama, ang puso ko'y namamangha sa pag-ibig niyang nalang. Pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Tulad ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, sa ko maintindihan ang pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Tulad ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay po sa ating programa, ang New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world.
At marami pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa programang ito at dalangin po natin na kayo po ay patuloy na pagpalain, bless ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, salamat po sa mga kaibigan natin na nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Ngayong hapon, bago tayo magpasimula, ay mayroon tayong tanong na sasagutan. Mga kapatid, isang tanong po mula sa ating listener, Praise God. So, umaasa po tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon na kayo po dyan ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Ang kapangyarihan nawa ng Diyos ang patuloy pong mag-ingat sa bawat isa sa atin. Amen. So tayo po muna ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin, mga kapatid. Ano po? At pwede po kayong sumabay sa akin sa pananalangin sa mga oras na ito. Praise God. Dakila at mapagpalang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito sa pagkakataong ipinagkaloob mo upang muling ibahagi ang iyong mga salita sa aming mga kaibigan na nakikinig ngayong hapon, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong pagkilos at pagbubukas ng pangunawa. Bigyan mo kami ng sapat na kaalaman at karunungan sa iyong mga salita upang maipahayag po, Diyos, ang katotohanan po lamang ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat nakikinig at ipagkaloob mo po ang kapayapaan sa kanilang puso at patuloy na umasa na ikaw ang patuloy na kikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Marami pong salamat, ipinagkakatiwala namin ang gawain, ang pag-aaral na ito ng iyong mga salita sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon at tayo po ay darako sa mga salita ng Panginoon at sasagutan muna natin yung isang tanong ng ating listener, yung ating tagapakinig sa programang ito na ng New Life United Pentecostal Church. At i-acknowledge natin yung mga listener natin ngayon. Mayroon tayong nandyan Sister Mary Jane Tumanday sa sa Samar, Mondragon Samar. Sister Mary Jane Tumanday, Sister Amil Llorente, si Marilyn Bigueras, kaibigan po natin ito dyan sa Zone 7. At ganoon din si Tintin Belmonte, dyan po sa may Santa Elena, Camarines Norte. Anak po yan ni Pastor Piping, kasama po nating manggagawa na nakasign po dyan sa may Santa Elena, Camarines Norte. So God bless po sa lahat ng ating mga nakikinig. Now, puntahan muna natin yung tanong ng isa nating listener. Praise God. Ang nagtatanong po nito ay si Brother Joseph Cielo, Joseph Cielo. Siya po yung nagtatanong nito. Diyan po ito sa may Balatas, Naga City. Ito po ang kanyang tanong. Pastor, itatanong ko lang po sana kung gaano po katotoo ang sinasabi ng Baptist na sumampalataya lang daw po ligtas na at ang bautismo daw po sa tubig ay hindi kailangan sa kaligtasan. Maraming salamat po. God bless. So mayroon po ditong tanong, gaano katotoo ang sinasabi ng Baptist na sumampalataya lang daw po ligtas na at ang bautismo daw po sa tubig ay hindi kailangan sa kaligtasan. Totoo po na sinasabi ng mga
tagapagturo yan ng Baptist na kapag ikaw ay sumampalataya, sumampalataya ka lang. Yun ang matindi ron. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. At hindi na kailangan ang bautismo para sa kaligtasan. So yung bautismo raw po sa tubig ay hindi kailangan sa kaligtasan. So yan po ang kanilang mayroon akong nakausap na pastor diyan sa Iriga, nagkaroon kami ng Bible discussion at talagang tinatayuan po nila yan na para maligtas kailangan sumampalataya ka lang, hindi na kailangan ng bautismo sa kaligtasan. Well, ang sagot po natin diyan mga kaibigan at mga kapatid ay ito. Totoo po na kapag sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. Yan naman po ang sinasabi ng John chapter 3 verse 16 hanggang at Gawa 16:30 hanggang 34. Ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Acts chapter 16 verse 30 to 34, meron pong nagtanong, ano ang gagawin ko upang maligtas? Ang sagot po ng apostol na si Pablo ay, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Pero po, itong pananampalatayang ito, hindi po ito nag-aalis ng bisa. No? Hindi nito inaalisan ng bisa or pinawawalang bisa ang katotohanan na ang bautismo sa tubig ay kailangan sa kaligtasan. Kundi bagkus, ito pong pananampalataya, itong pananampalataya ay magkasama po ito sa kayong bautismo sa tubig. Ang totoo po kasing sumasampalataya o yung totoong pananampalataya na nakapagliligtas ay kinakailangan po ng pagsunod sa salita at ipinag-uutos ng Diyos. Yan yung medyo nami-misinterpret ng mga kaibigan nating Baptist. Sa kanila kasi, sasabihin sa iyo, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Anong klaseng pananampalataya yon? No? Dapat ma-identify, ma-define natin kung ano yung pananampalatayang nagliligtas. Kasi hindi lahat ng nananampalataya maliligtas. Bigyan ka ng halimbawa. Yung mga demonyo naniniwala na iisa ang Diyos. Nananampalataya sila, iisa ang Diyos. Tanong, sila ba ay ligtas? Hindi. Demonyo yun eh. Pero nananampalataya yun. Iisa ang Diyos. Ano pa? Naniniwala rin sila, ina-acknowledge nila na si Kristo ay anak ng Diyos. Naparito ka ba sa amin upang kami hatulan? Sabi ng inaalihan ng demonyo sa Panginoon. Nakikilala ka namin, ikaw ang banal ng Diyos. So ina-acknowledge nila si Kristo yung banal ng Diyos. No? The Holy One. Kinikilala po nila yon. Ano pa? Yung mga tao, may mga taong tumatawag, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, gumagawa pa nga ng mga himala. Pero nung sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang. Kita mo, gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, sa atin po, sa Biblia, ang totoong pananampalataya, ito po yung pananampalataya na mayroong pagsunod sa salita at ay pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Mga nakaraan tinalakay po natin yan. Ang tunay na pananampalataya po, ang definition ng Bible niyan ay ito po sa John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Huwag nating putulin dyan. May karugtong yan eh. Sabi dyan,
ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tingnan nyo ha, pag sumampalataya ka sa anak, ay may buhay ka na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, ang totoo pong sumasampalataya sa Diyos ay yaon pong sumusunod sa kanyang salita at ipinag-uutos. May ipinag-uutos ang Diyos. Kaya nakaraan, di ba, tinalakay ko po sa inyo, may ilan tayong mga halimbawa, may ilan tayong halimbawang binanggit sa Old Testament, paano nila ipinakita ang kanilang pananampalataya. Iyon po ay pinakita nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Halimbawa, si Noe at ang kanyang pamilya. Ano ang sabi ng Hebreo 11:7? Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda. Take note dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. So kaya itong si Noe po, itong si Noe, ipinakita niya yung kanyang pananampalataya nung siya po ay sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod sa utos na gumawa ng daong. So hindi pwede yung pananampalatayang walang pagsunod. No? Kapag ikaw ay sinasabi mong nananampalataya ka, kinikilala mo si Kristo bilang Panginoon mo, kaso di mo siya sinusunod, ay hindi po totoong pananampalataya yan. Ang tawag, siguro pananampalataya din, pero ang tawag natin yan ay disobedient faith. At alam niyo po sa Bible, yung disobedient, ano po yan? Impyerno ang kababagsakan natin yan. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. O ano pa? Sino pa yung mga halimbawang ipinakita natin nakaraan? Si Lot at ang kanyang pamilya. Nung magpaulan ng Diyos ng apoy sa Sodoma at Gomora, ang utos ng Diyos, Lot, umalis ka sa lugar na kinalalagyan mo, dahil magpapadala ako ng apoy. Si Lot ba at ang kanyang pamilya sumunod? Yes, sumunod sila. Yung asawa nga lang ni Lot, lumingon. Sabi ng Diyos, huwag kayong lilingon. Lumingon yung asawa ni Lot. Anong nangyari? Siya po ay naging haliging asin. Kita ninyo, yung disobedience magdadala sa iyo ng kapahamakan. Samantalang yung obedience mo, para maipakita mo yung iyong pananampalataya ay sundin mo yung ipinag-uutos ng Diyos, ang dala po nito ay kaligtasan. Salvation po ang dala-dala niyan. Sino pa yung halimbawang pinakita natin? Ang Israel po, nung sila po ay magpahid ng dugo sa kanilang pintuan. Yan. So, ganun din po, pinakita nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sino pa? Si Moises at ang Israel, nung sila po ay pinatawid ng Diyos doon sa dagat na pula. Hinahabol sila ng mga sundalo ni Paraon. So, tumigil sila doon sa tabi ng dagat. Pero anong sabi ng Diyos? Go forward, sumulong kayo, umabante kayo. So, nung ibinaba ni Moses ang kanyang tungkod sa dagat, anong nangyari? Nahati ang dagat. Sila po ay nakatawid doon. So sila po ay naligtas, samantala yung mga sundalo ni Paraon sumunod, nalunod po sila. Yan. Okay? So yan po yung mga halimbawa natin, ng mga taong ipinakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Ulitin ko po, ang tunay na pananampalataya, kaya minsan minsan ito yung itatanong nila sa iyo. Yun bang taong nananampalataya kay Kristo, ligtas o hindi? Siyempre ligtas yun. Kaya lang, anong klaseng ang pananampalataya? Yan. Kasi akala nila, pag ikaw ay naniwala kay Kristo, ligtas ka na. Hindi. Ang sinasabing pananampalataya dyan na nagdudulot ng kaligtasan, yung pananampalatayang may pagsunod sa salita
at ipinag-uutos ni Kristo. Yun yung nagliligtas. Merong tinatawag na mga, kung tawagin namin yan is, insufficient mental belief. Ano yung insufficient mental belief? Naniniwala ka na si Kristo tagapagligtas. Naniniwala ka sa Diyos. Kaso, yung ipinag-uutos ni Lord, hindi mo ginagawa. Ano yun? Insufficient mental belief. Sino yung mga halimbawa natin yan? Marami pong mga halimbawa niyan. Yung mga eskriba at pariseo na naniwala kay Kristo, pero pagdating na sa pagsunod ng salita, ayaw na nila. Ayaw na nila. Yung mga demonyo, naniniwala sila kay Kristo, naniniwala sila sa iisang Diyos, pero sila ba ay sumunod? Sila ba ay nabautismo? Hindi magpapabautismo ang demonyo. Mga demonyo nga takot sa tubig. Di ba? Meron dyan inalihan ng demonyo. Nung napalayas yung demonyo, ano ang nangyari? Yung demonyo umalis at naghahanap ng lugar na walang tubig. Yung demonyo kasi takot sa tubig. Hindi ko maintindihan, hindi ko naman sinasabi ng mga demonyo yung yung ayaw magpabautismo, pero magtataka ka lang, bakit ayaw, takot sa tubig? Wala akong sinasabing ganoon. Pero magtataka ka lang, mag-iisip ka, bakit ayaw sa bautismo sa tubig? Anong kinatatakutan sa bautismo sa tubig? Di ba? Sino pa yung mga hindi maliligtas? Yung mga ina-acknowledge, kinikilala nila, mga professing Christian, nagsasabing sila ay mga alagad ni Kristo, pero hindi nila ginanap ang kalooban ng Diyos. Yan po nandyan sa Mateo 7:21 hanggang 23. So, maliwanag po mga kapatid, ang totoong pananampalataya na nagliligtas, yung pananampalataya na mayroong pagsunod o pagtalima sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag hindi mo tinalima ang salita ng Diyos, anong mangyayari? Sabi diyan, verse 8, maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. So yan po ang mangyayari sa mga taong sinasabi nila, naniniwala sila kay Kristo, nananampalataya sila, pero ayaw nilang gawin ang ipinag-uutos ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang 1 Peter 4:17-18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kita nyo, yung matuwid nga, bahagya ng makaligtas, gaano pa yung mga hindi sumusunod? Ang lalakas ng loob magsabing, si Kristo ang aming Panginoon, kinikilala namin si Kristo na Panginoon, ina-acknowledge namin siya, na si Kristo ang Panginoon. Tapos, pagdating doon sa pagsunod sa utos ni Kristo, ayaw gawin. Utos ba ni Kristo na magpabautismo tayo? Utos ni Kristo yan. So sa Old Testament, may mga ipinag-utos si Lord, ang Panginoon, may mga ipinag-utos sa mga tao na kapag ito ay kanilang ginawa by faith, sila po ay naliligtas. Yung mga halimbawa natin, sino yun? Si Moises, si Noah, yung Israel, pati si Lot. Lahat yun ay nagpakita ng kanilang pananampalataya nung sila po ay tumalima, sinunod nila yung ipinag-uutos ng Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong natin, sa New Testament, mayroon bang ipinag-uutos ang Diyos para ang tao ay maligtas? Mayroon. Yan po, Mateo 28:19. Huwag nating sabihin na wag nating sasabihin na yung bautismo hindi makapagliligtas. Si Kristo mismo nag-utos niya, Si Kristo mismo nag-utos, tapos ayaw nating gawin.
Ang mahirap nito, nagbabautismo rin daw sila, pero hindi para sa kaligtasan. Ba't ka pa nagpabautismo? Wala naman palang koneksyon yun sa kaligtasan. O, basahin natin ha, Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ipinag-utos ba ni Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, ang bautismo? Ipinag-utos yan. Ipinag-uutos. Dapat ba nating gawin? Dapat nating gawin kasi ang nag-uutos, Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya ang nasusunod sa buhay mo. O, di ba? So yan po ang ibig sabihin niyan. So ang tanong natin, meron bang ipinag-uutos si Kristo sa mga tao? Sa New Testament sa New Testament, meron bang ipinag-uutos si Kristo sa mga tao para maligtas? Ang sagot po natin, mayroon. Mateo 28:19. Yan. Sabi nung kausap ko, ay kami nagbabautismo rin, hindi para sa kaligtasan. Nagbabautismo ka pa, hindi rin naman pala para sa kaligtasan. No? Ang bautismoan niya, public acknowledgement mo lang yan kay Kristo na siya ay Panginoon mo. Ay, hindi po ako naniniwala doon. Bakit? Yung Pilipian na yung Yunoko, no? Binautismuhan ni Kristo. Mayroon bang publiko doon? Wala namang public doon. Walang public doon. Ang bautismo po makapagliligtas. O ito po, tutulan nila itong talatang ito, no? Na ang bautismo nakapagliligtas. Ito. Marcos 16:15 hanggang 16. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Si Kristo po ang nagsasalita niyan, ano? At inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O kayo po, sa talatang nakasulat dyan, sino ang maliligtas? Yung sumasampalataya lang o yung sumasampalataya at mabautismuhan? Maganda siguro magkaroon tayo ng survey, sa mga nakikinig, sa mga nanonood sa atin sa programang ito ng New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig. Ito po, sagutin ninyo ang tanong ko, no? Mag-message kayo, no? Dito sa ating Facebook Live. Sino ba ang maliligtas? Ayon sa Marcos 16:15 hanggang 16. Sino po ba ang maliligtas? Ang sumasampalataya lang o ang sumasampalataya at mabautismuhan? Sa inyo pong opinion, sa inyo pong analysis, sino po ba ang maliligtas? Ang sumasampalataya lang o ang sumasampalataya at mabautismuhan? Yan po ang talata, Mark chapter 16 verse 15 hanggang 16. Yan. Sino ang maliligtas? Ang sumasampalataya lang o ang sumasampalataya at mabautismuhan? Yan. So yan po, mga talata, meron akong alam, klaradong-klarado sa Biblia, 2 talata na ang bautismo po ay kailangan para ang tao maligtas. Isa na po dyan, itong Marcos 16:15 hanggang 16, at ang pangalawa, ito pong unang Pedro 3:20 hanggang 21. Basahin natin. Na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas. Yan.
Ito po, tinalakay na natin ito nakaraan, na yung pagliligtas ng Diyos sa pamilya ni Noe, kay Noe at sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng tubig, kahawig raw po ito ng pagliligtas ng Diyos ngayon. Sabi ng verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang pananampalataya? Hindi po. Ang sabi diyan, sa makatuwid bagay ang bautismo. So yung pagliligtas ng Diyos sa pamilya ni Noe, noong panahon ng baha sa pamamagitan ng tubig, kahawig ito ng pagliligtas ng Diyos ngayon. Kahawig ito ng ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. So yan po, klaradong-klarado yan, klaradong-klarado, kaya yung kausap ko doon sa kahit siguro dito mga kaibigan at mga kapatid, wag sanang ma-offend yung ibang nakikinig sa akin, wag sana kayong ma-offend. Pero ito po, bibigyan ko po kayo ng regalo, regalo, kahit naka-lockdown ngayon, naka-lockdown ngayon, ihahatid ko sa inyo isang kabang bigas. Maraming bigas dito sa aming kooperatiba. Bibili ako. Yeah. Siguro si Pastor John Pino nakikinig sa atin. Pastor, sponsoran mo na to. Yung bigas dito 1,900. Gawin na nating 2,000. Sponsoran mo na to, Pastor. Kapag nakabasa kayo sa Biblia na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan, may isang kabang bigas kayo. Sponsored by Pastor John Pino. Pastor John Pino, sponsor kita ngayon, Kapag nakabasa sila ng talata sa Biblia na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Kapag nakabasa kayo na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan, ay may isang sakong bigas, isang kabang bigas kayo kay Pastor John Pino. Patay ka, Pastor John Pino. Okay, tingnan natin, Yan. Mga listener natin ngayon, Danny Rivera, hello po, glory to Jesus. At nahabol po ako para makinig from Palawan, under Pastor Joel Tumbagahan. Purihin po ang Panginoon. Ayan, si Pastor Joel po, Tumbagahan, yan po ay senior namin nung nag-aral kami sa Bible School. First year po kami sa Bible School, second year po yan sila, Pastor Joel Tumbagahan. Yan. Si Sarah Jane sa Sarmiento Manlangit, good PM po, Pastor, medyo maingay po. May ugo, ayan, electric pan nga ito, kasi grabe po ang init ngayon, sobrang init, talagang parang yung singaw ng gasolina sa tanghali, grabe po ang init ngayon. So, okay man lang din kasi sabi nila yung virus, ito ay natatalo ng init, napapatay siya ng init. So kaya okay lang, kanina ay naggagardin po ako, naggagardin ako mula alas 7, inabot na ako ng alas 11. Kaya okay lang, di bali medyo masunog ng konti, basta wag lang mabayos. Alright, ayan, Pastor Gideon Asis, yan, nakikinig po sa atin, Pastor Gideon Asis. Pastor Gideon, baka gusto mo mag-sponsor, isang kabang bigas para sa taong makakabasa. Sa taong makakabasa sa Biblia na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Ayan. Pastor Gid, sige, mag-sponsor ka. Isang kabang bigas, 2,000, May tubo na ako 100. Pero lang, Pastor. Praise God. Okay. Yan. Tingnan natin, itong mga Pastor Gids, sponsor ka. Kung hindi ikaw, si Pastor John Pino. Yan. Okay. Si Balong, good evening po, Pastor. Sister Sarina, dyan sa May Riyadh, Saudi Arabia, nakikinig po sa atin.
Danny Rivera, ang maliligtas po ang sumasampalataya at mabautismuhan. Kasi ang pagpapabautismo sa tubig ay kaganapan ng pananampalataya. So ito po yung sagot ni Danny Rivera sa atin, ano? So ulitin ko po ang tanong, ano, doon sa Mark chapter 16 verses 15 to 16, may mababasa po tayo doon. Ang sabi ng verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ngayon, ito po yung survey question natin. Sagutin po ninyo mga kaibigan, ano. Doon sa Mark chapter 16 verse 16, sino po ba ang maliligtas? Ang sumasampalataya lang o ang sumasampalataya at mabautismuhan? Yan. Sagot po kayo, no? Praise God. Sister Sarina Abay, sabi niya, John 3:5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sister Cecil Enriquez, praise God po. Amen, Pastor. Ayan. Sige, sagot po kayo mga ka-Facebook Live, ano? So ito po yung challenge natin, ano? Wag ho sana kayong wag ho sana kayong ma-offend sa akin. Pero ito ibibigay kong tanong sa inyo. Kasi merong nagtatanong, ano yung tanong nung nagtatanong? Ito po yung kanyang tanong. Tingnan nga natin yung tanong nung nagtatanong. Kasi ito si Brother Cielo, talagang nagre-research po ito ng maigi, nagre-research siya. At may mga tanong nga po siya na gustong itanong sa atin. Pastor, itatanong ko lang po sana kung gaano po katotoo ang sinasabi ng Baptist na sumampalataya lang daw po, ligtas na. At ang bautismo daw po sa tubig ay hindi kailangan sa kaligtasan. Maraming salamat po. God bless. So ang nagtatanong po niyan ay si Joseph Cielo, no? So hindi po totoo na sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Paano naman yung repentance na kailangan yan sa pagsisisi? Paano yung water baptism? Di pa nga natin natatalaka yung Holy Spirit baptism, no? Kailangan din yun sa kaligtasan. Paano yung sinasabi ng Biblia ang magtitiis hanggang sa wakas maliligtas? Paano yung sinasabi ng Biblia na yung sinasabi doon sa Hebreo 12:14, no? Na kung hindi ka mamuhay ng may kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Yan. Sabi dito ni Sister Ella Bensons, wala diyan mabibigay kasi wala naman talata na ganyan, Pastor. Nakalagay kailangan lahat ay mabautismuhan. Yan. Sa Acts 2:38, utos din ni Pedro. Yan. Utos na kay Pedro. Yan. Yan. Pero kung mayroong mabasa sila, Sister Ella, mag-sponsor ka na. isang kabang bigas sa makakapagpakita ng talata na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Yan. Dami pong sponsor, ha? Sister Cecil, mag-sponsor ka na rin. Isang kabang bigas. Sister Sarina Abay, request ko na mag-sponsor kayo. Kapag mayroong nakapagpakita na ang bautismo hindi kailangan sa kaligtasan, siguro kasi ito yung turo ng Baptist at ng ibang mga grupo, kayo po na mga ang turo, hindi na kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Sige po, china-challenge ko po kayo, ha? China-challenge ko kayo. Yung mga nagsasabing ang bautismo hindi na kailangan sa kaligtasan, may isang kabang bigas kayo ba? Kung totoo na na-extend yung lockdown natin hanggang April 30, Diyos ko, wag naman sana. Pero kung totoong na-extend, malaking bagay na yung isang kabang bigas, di ba? Isang kabang bigas, nagkakaubusan na ngayon ng bigas. Kinukulang na ang bigas. Eto, Ellen Gunay, may pag-games pa, Pastor. God bless po, Pastor, abundantly. Yan. Itong mga nagmi-message sa atin ng mga kapatiran,
O, sige nga, sabihin nyo nga kung kaya nyong mag-sponsor. Sponsor kayo ng isang kabang bigas. No? Bibigyan natin ng tig-iisang kabang bigas. Yan. Yung mga makapagpapakita na ang bautismo sa tubig ay hindi kailangan. Lilinawin ko po ito po yung turo kasi ng iba. Ang bautismo raw po sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Saan sa Biblia yan nakasulat? Kapag may nakita kayo, may naipakita kayo, itong mga kapatiran na ito na nakikinig sa akin, hihingian ko po ng pangbili ng bigas. Pati ako, mag-sponsor ako ng bigas. No? Yan. Mag-sponsor ako. Siguro mga 2-3 kabang bigas. Ibibigay ko doon sa makapagpapakita na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Okay. Sabihin ninyo sa mga nagtuturo, no, maghanap sila ng talata. Merong libreng isang sakong bigas sa makapagpapakita. Ayan. Ayan, no? Sumagot na yung isa. Sige, pastor, basta makapagpakita. Makapagpakita. Ayan, magbibigay daw po ng isang kabang bigas si Sister Ella sa makapagpapakita ng talata na ang bautismo hindi kailangan sa kaligtasan. Pati yung nakausap ko dyan sa Iriga, no? Yung nakausap ko sa Iriga, no? Kasi hindi naman yun sumagot sa tanong ko yung tanong ko sa kanya, ganito rin sa tagal mo ka akong nagbabasa ng Biblia, no? Mas matagal ka pa siguro sa akin kasi mas matanda yung kausap ko, no? Ang sabi ko sa kanya, saan mo nabasa sa Biblia na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan, no? Conservative Baptist po yung kausap ko, no? Conservative Baptist. Sige, magbasa po kayo. Pag may nabasa kayo, pag may naipakita kayo, may tig-iisang kabang bigas kayo. Marami dito sa kooperatiba namin, no? Binibintahan nga ako ng yan, ano to? Hanggang 30 na nga po. Mas matindi to. Matindi ito. Si Brother John, Brother John Mercurio, asawa ni Sister Olive. Sister Olive ba? Asawa nito ni Brother John. 30 kaban sa kanya. Matindi to. Hanggang 30 na nga po. O yan, hanggang 30 na daw. Dami. Sige. Sorry, Brother John. Akala ko 30 kabang bigas ang sinasabi mo. Hanggang pitsa 30 na po, Diyos kong mahabagi. Pero ano yan, malaking kaluwagan po yan. Kung yan lang, ipapakita nyo lang. Pastor, ito yung talata. Ang bautismo sa tubig, hindi kailangan sa kaligtasan. Yan, isang kabang bigas. Yan. Wala yung programa ng ABS-CBN pati ng GMA wala ngayon hindi sila makapag-live pati sino ba yung sikat na na namimigay ng pera dito isang kabang bigas lang kaya namin basta sabi dito yes bibigyan natin ng isang kaban na bigas alang-alang sa gawain ng Panginoon gagawin natin amen yan. Ayan, Sister Irene Rasilis, dyan po sa Maya, sa Davao, nakikinig. Sister Irene, kayo ni Brother Michael, ni Sister Liana, pati ikaw, tulong-tulong kayo, sponsor kayo, isang kabang bigas din. Premyo natin sa sa makakapagpakita ng talata na nagsasabing ang bautismo hindi kailangan sa Biblia. Bakit talata, Pastor? Kasi yan ang hinihingi ng Bible. Kapag nagturo ka na wala sa Biblia, yan? Pagdaragdag or pagbabawas sa salita ng Diyos. Delikado yan. Marami pa kayong maidadamay. No? Kailangang masawa yung ganyang aral. Bakit? Marami kayong idadamay sa impyerno. Sa ganyang aral. Bakit, Pastor? Pag nagturo ka ba ng mali? Maiimpyerno ka ba? Yes, siyempre. Sabi nga ng Santiago, Kapitulo 3, huwag maging guro ang bawat isa sa inyo, ang marami sa inyo.
Bakit? Bakit hindi dapat na maging guro? Ang sabi diyan, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. O, kita nyo? Tapos magdadamay pa kayo. Ha? Kukumbinsin nyo yung tao, manampalataya ka lang. Hindi nga nadidefine yung tunay na pananampalataya eh. Di ba? Anong pananampalataya? Itaas mo ang kamay mo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo, born again ka na, ligtas ka na. Saan sa Biblia yan? Wala yan sa Biblia, mga kapatid. No? Wala sa Biblia yan. Ang totoong pananampalataya na nagdadala ng kaligtasan ay yung pananampalatayang may pagsunod o pagtalima sa salita at ipinag-uutos ni Kristo. Utos ni Kristo ang tao magpabautismo. Para ano? Para maligtas. O parang kagaya ng mga kaibigan nating nanonood ngayon, ano? Nanonood at nakikinig sa pagtuturo natin. Kung hanggang pakinig lang po kayo at wala po kayong action, no? Naintindihan nyo halimbawa yung aral tungkol sa bautismo, pero hindi po kayo nagpabautismo, wala rin po yan, no? Wala yan, no? Wala pong kaligtasan kapag wala kang action. Yan. Okay. O eto, Sister Eileen Gunay. Sige po, Pastor, smart padala ko po ang pangbili. Basta may maipakita po sila. Okay. Okay. Si Balong, isang kabang bigas challenge. Pastor, may kakagat kaya? Subukan natin. O, i-share ninyo ito, no? Kasi kahit tapos na yung programa natin ngayon, dahil nasa Facebook naman po yan, i-share po ninyo yan. Isang kabang bigas challenge, no? Para sa COVID-19 na lockdown, para sa lockdown. Isang kabang bigas challenge. Yung kapatid ko siguro diyan sa may Taiwan, mag-sponsor din yan ng isang kabang bigas. Isang kabang bigas, ha? O, sige. Nandito pala kay Joshua yung pera. Ano ba? Okay sa'yo? Isang kabang bigas? Sige na. Pati si Joshua, yung aking pamangkin, laban, Isang kabang bigas challenge. Anong gagawin? Maghanap, ipakita ang talata na nagsasabing ang bautismo ay hindi kailangan sa kaligtasan. Lahat ng Baptist, no? Lahat ng Baptist, member ng Baptist, pastor ng Baptist, sige po, maghanap po kayo ng talata na ang bautismo hindi kailangan sa kaligtasan. No offense lang, ha. Wala lang magagalit sa akin, kung talagang yung turo ninyo ay talagang totoo na hindi na kailangan ng bautismo sa kaligtasan, magpakita kayo ng talata. Ha? Magpakita kayo ng talata. Pag nakapagpakita kayo ng talata, isang kabang bigas. Convertible ba into cash? Sabi ni Brother John Albao, Mercurio, ang sabi niya, amen. Ang bilis ni Brother John. Amen, ha? Pwede naman kung ayaw niyo ng bigas, cash. Yeah. 2,000. Yeah. Hindi naman tayo pwedeng mangako ng malaki, no? Hindi naman tayo ganun. So, lang, yung kayang-kaya lang natin. Kayang-kaya ng mga nakikinig sa atin. No? Sa mga ka-FB natin, ha? Laban kayo, ha? Mag-i-sponsor kayo ng isang kabang bigas. Para sa sa taong makakakita ng talata na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Ayan po ang challenge natin. Ayan. Para makaproceed na tayo doon sa ating topic. Alright. So, okay po yan, ha? So, salamat doon sa nagtanong. Nagkaroon tuloy tayo ngayon ng isang kabang bigas challenge. Ang nagtanong po niyan ay si Brother Joseph Cielo. So, proceed na tayo mga kapatid doon sa topic natin. Baka hindi natin matapos yung topic, Okay. Pero ganun pa man ay tatalakayin natin, Kung hindi man matapos, itutuloy natin bukas, Okay. So, yan, yung kapatid ko, sabi sa akin ng kapatid ko, okay, game. Game talaga itong mga to, ha. Yan, napapanood tayo hindi lang sa Pilipinas,
napapanood tayo sa buong mundo, no? May mga nandiyan naman po yung mga ebidensya, may mga kapatiran tayo sa ibang bansa na nakikinig at nanonood sa atin. Ayan, hinihingian ko na sila ng sponsor, ano? O, mag-sponsor kayo, isang kabang bigas sa makapagpapakita na ang talata sa Biblia na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Okay? So, kaya nililinaw natin, ano, ang pananampalataya, kailangan yan para sa kaligtasan. Hindi lamang pananampalataya, kailangan yung pagsunod. Pagsunod saan? Sa utos na magpabautismo. Hindi kasi pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at pagsunod. No? Napakadelikadong turo po kapag ka ang pananampalataya at pagsunod ay pinaghiwalay natin. Kasi ang hindi mo pagsunod ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Meron ngang isang tawag nito, merong isang Bible scholar or theologian, ang pangalan niya po ay si Dietrich Bonhoeffer, no? Si Dietrich Bonhoeffer, ang sabi niya, only he who believes is obedient, and only he who is obedient believes. Oh. Kung totoo kang nananampalataya, susunod ka. Pero kung hindi ka sumusunod, ay hindi totoo yung pananampalataya mo. Yan. Oh, ito pa, Sister Eden Cordes. Ano, Sister Eden? Ikaw ba ay kakagat sa challenge? Mag-i-sponsor ka ng isang kabang bigas sa tao. Magbibigay ka ng isang kabang bigas sa taong makapagpapakita ng talata sa Biblia na na ang bautismo sa tubig ay hindi na kailangan sa kaligtasan. Yan. Yan. Okay, ha? Uy, si Isko nakikinig sa atin. Francis Rasilis watching po sa Pamukid, San Fernando. God bless po, Pastor Rani. So, siguro, isama natin sa topic na pag-uusapan yan sa mga susunod, possible topic to be discussed po ay yung pananampalataya at pagsunod. Kasi dyan nalilito yung iba nating kababayan no? Akala nila pagka naniwala ka kay Kristo, no? Pag naniwala ka kay Kristo, ligtas ka na. May kondisyon ang paniniwala o pananampalataya. Kailangang may pagsunod, no? Hindi pwedeng paghiwalayin ang obedience sa faith. So kung sa Old Testament may iniuutos si Kristo, no? May iniuutos si Kristo may iniuutos ang Diyos na gagawin ng tao para sila maligtas. Sa New Testament, meron din siyang iniuutos. O ngayon, iyan po ay susundin natin by faith. Utos ni Kristo, magsisi tayo. Utos ni Kristo, magpabautismo tayo, magpabautismo tayo. Utos ni Kristo na tanggapin natin ang Espiritu Santo, tanggapin natin ang Espiritu Santo. Utos nga yan sa New Testament para tayo po ay maligtas. So possible topic po na pwede nating i-discuss in the next sa mga susunod na pag-aaral ay yung faith and obedience. Pwede po nating i-discuss yan. Okay, so balik na tayo sa ating topic. Balik tayo sa ating topic. Okay, so ano yung topic natin kahapon? Ang topic natin kahapon ay Godhead, Part 1. Ayan yung mga talata na binasa natin. Awit 90. Ayan. Praise the Lord. Nakakatawa, nagre-response po yung mga kapatiran natin. Mag-sponsor po sila ng isang kabang bigas. O mamaya babasahin ko yung mga... Basta ang kondisyon magbigay lang ng isang talata sa Biblia. Ipakita ang talata sa Biblia. Ang bautismo sa tubig, hindi kailangan sa kaligtasan. Pag may naipakita kayo, wala nang tanong-tanong, bigay agad isang kabang bigas. Yeah. Alright. Si Ronald Riloba, pati si Hani. Sige, mamaya, babasahin ko lahat. Okay, so tinalakay natin kahapon,
tinalakay natin kahapon, mayroong 4 na simpleng katanungan ang kailangang masagutan upang magkaroon tayo ng pangunahing kaalaman tungkol sa Diyos. Ano po yung 4 na yon? Number 1, mayroon bang Diyos? At yan po ay tinalakay na natin kahapon. Pangalawa, ano ang Diyos? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Pangatlo, ilan ang tunay na Diyos? At pang-4, sino ang tunay na Diyos? So yan pong 4 na yan, basic lesson yan pagdating sa Godhead. Pag alam mo yung pag alam mo yung mga sagot sa 4 na tanong na yan, yung ibang mga tanong, no, kahit malalalim na tanong sa Biblia tungkol sa pagka-Diyos, madali mo pong maipaliwanag. Basta't alam mo yung 4 basic question na yan. Ano? Basta alam mo yung 4 basic question na yan. Ano? Mayroon bang Diyos? Ano ang Diyos? Ilan ang tunay na Diyos? At sino ang tunay na Diyos? Amen. Alright. So, dito tayo sa second basic question sa Godhead. Ano ang Diyos? So, ang study focus natin dito ay yung tungkol sa nature of God, yung kalikasan ng Diyos. No? Ano ang Diyos? Kasi alam natin na ang mga tao ay gusto talagang sumamba sa Diyos. Kaya lang ang problema, iba-iba ang Diyos na sinasamba, no? Sa iba-ibang bansa, may mga kani-kanyang dinudiyos sila. Iba't ibang religion, may kani-kanyang Diyos. Ano? Sa Islam, alam naman niyo naman po niyan, ang Diyos nila ay tinatawag na Allah. No? Saan pa? Sa India, mayroong sumasamba sa cobra. Pa, mayroong sumasamba sa baka, mayroong sumasamba sa buwan. No? May sumasamba sa tao, yung wangis ng tao, no? So may mga iba-ibang sinasamba sila, no? Pero ang titingnan natin ngayon is yung nature ng Diyos, no? Yung kalikasan ng Diyos, yung tanong na ano ang Diyos, no? Para alam natin at kilala natin kung sino, kung ano ang dapat nating sambahin. So ang topic natin is ano ang Diyos, at ang focus ng pag-aaral natin is tungkol sa kalikasan ng Diyos. So ano ba ang Diyos? Ano ang sagot ng Biblia? Ayan po. Sa Juan 4:24, yan po ang direct answer ng Bible doon sa tanong, ano ang Diyos? What is God? John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So ano po ulit ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. At yan naman po ay pinatutunayan. Genesis chapter 1 verse 2, matapos pong maglikha ang Diyos, nung nilalang niya ang langit at ang lupa, ang sabi ng verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. The Spirit of God moved upon the face of the deep. No? Ang lupa, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yung Espiritu ng Diyos. Kaya, ang Diyos po ay Espiritu. No? Ano pa? Ano pa ang sinasabi ng Biblia? Sa Hebreo chapter 12, verse 9, ang Diyos po ay tinatawag na Father of Spirits, o Ama ng mga Espiritu. So, anong sabi dito? Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay? So ang Diyos po ay tinatawag na Ama ng mga Espiritu. Bakit? Sapagkat siya po ay Espiritu. Pag sinabi nating Ama ng Espiritu, siya yung nag-origin, no? Siya yung pasimula. Parang ganito, sinong nakaimbento ng ilaw? Yan. So ang tawag sa kanya ay Father, no? Ama, nagpasimula o nakaimbento ng ilaw. Halimbawa, sino ang nakaimbento ng teleskopyo, no?
So kilalang kilala natin, no, kung sino ang nakaimbento ng teleskopyo. Galileo Galilei, the father of modern telescope. Bakit modern telescope? Kasi meron talagang nakaimbento niyan before Galileo Galilei. Oh. Ngayon, gumawa rin, umimbento rin si Galileo ng sarili niyang teleskopyo. Kaya nung ito'y ilabas niya, siya ay kinilala father of modern telescope. So ang Diyos, dahil siya po ang lumikha ng mga espiritu. Halimbawa, yung mga anghel, no? Ang anghel po ay mga espiritu po yan, ano? No? Ngayon, ang lumikha sa kanila ay ang Diyos. So kaya, tinatawag siyang Father of Spirits. Oh, yan po, ano? Ang Diyos ay espiritu. Right. Tingnan natin. Ano ba ang espiritu? Ano ang sabi ng Webster's Dictionary tungkol sa espiritu? Ang sabi ng Webster's Dictionary, a spirit is a supernatural, incorporeal, rational being, usually invisible to human beings, but having the power to become visible at will. Ang espiritu daw po ay isang di pangkaraniwan. Incorporeal. Pag sinabing incorporeal, immaterial, no? Walang material, no? Rational being. Yan. Rational being. Pag sinabing rational, parang mayroong sariling kapasyahan. Ano? Na, ang sabi po dito, usually invisible. Hindi po nakikita ng tao. Invisible to human beings, but having the power to become visible at will. Meron siyang kapangyarihang magpakita kung gugustuhin niya. So, linawin natin, ano? Ang Diyos po ay espiritu. At pag sinabing espiritu, ayon sa dictionary, hindi siya nakikita. Ano pa? Ang espiritu daw po is a being having an incorporeal or immaterial nature. O yan po, ano? Yan daw po ang ibig sabihin ng spirit. Kaya, pag sinabing ang Diyos ay espiritu, ibig sabihin, siya po ay supernatural at immaterial, hindi nakikita. Yan, invisible. Pero, kung gugustuhin niya, pwede siyang magpakita. Ano? Tingnan pa natin. Ano ang espiritu sa wikang Hebreo? The Hebrew word translated as spirit is ruach. And it can mean wind, breath, life, anger, unsubstantiality, region of the sky, or spirit of a rational being. Ayan po ang ibig sabihin ng espiritu sa Hebreong salita. Sa Griegong salita naman po, ang spirit daw po is pneuma, na ang ibig sabihin is a current of air, breath, blast, breeze, spirit, soul, vital principle, disposition, angel, demon, or God. Yan po ang ibig sabihin ng espiritu sa Greek word, pneuma. Yan. So, ang mga pakahulugang ito, mga kapatid, itong mga binanggit nating kahulugan, mula po sa dictionary, mula po sa Hebrew word na ruach, mula po sa Greek word na pneuma, ang mga pakahulugang ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na kapag sinabi nating espiritu, wala pong laman, walang buto at hindi nakikita. Now, yan ba'y sinasang-ayunan ng Biblia? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 16 verse 17. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." So, yung nagpahayag daw po kay Pedro, no, si Simon Barjona, no, kasi nagtanong si Kristo, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino ako? Sumagot yung mga alagad, sabi nila, Panginoon, ikaw daw si Propeta Jeremias. Sabi nila, ikaw daw si Propeta Elias yata yon, yung isa pa. Isa sa mga propeta. Pero ano sabi ng Panginoon? Pero kayo, no, sino ako sa inyo?
Sino ako sa inyo? Anong pagkakakilala nyo sa akin? Anong sagot ni Simon Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art Christ, the Son of the living God. Yeah. The Son of the living God. So anong sagot ng ating Panginoong Kristo kay Simon Barjonas? Ang sagot ng Panginoon, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi sa iyo ito ipinahayag ng laman at dugo. Meaning, tao. Ang tao kasi sa Bible is referring to flesh and blood. No? Hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Kagaya po ng sinabi doon sa John chapter 1 verse 12 to 13 na yung kapanganakang para maging anak ka ng Diyos, no? Kailangang sumampalataya ka at ipanganak ka. Hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. So parang ganito, no? Kaya yung nagpahayag kay Pedro na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay, ay hindi raw po laman at dugo, kundi ang Ama na nasa langit. Meaning, yung Diyos na Ama, walang laman at walang dugo. Yan. So maliwanag po yan, ano? Ang Biblia nagsasabi na yung Ama sa langit, walang laman at walang dugo. Yan. So yan po ang nature ng Diyos. No? Kapag sinabi natin na ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin niyan, walang laman, walang dugo. Ano pa? Wala po siyang buto. Lucas 24:39. Si Kristo mismo nagsabi niyan, ano? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So si Kristo mismo nagsasabi, walang laman at walang mga buto ang espiritu. So, ang conclusion natin ay, pag sinabing espiritu, walang laman, walang buto, walang dugo. Ano pa? Hindi nakikita. Yeah. Hindi nakikita. Siyempre, espiritu. So, ang espiritu po ay hindi nakikita. So tandaan natin, ang Diyos na Espiritu ay hindi nakikita. Pero gaya ng definition natin na binanggit kanina mula sa dictionary, pwede siyang magpakita kung gugustuhin niya. No? Kaya ang dapat nating tandaan dito, ang Diyos na Espiritu ay hindi nakikita, liban na lamang kung gustuhin niyang ipahayag ang kanyang sarili sa ibang paraan o kaya ay magpakita. No? Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 17. Ngayon sa haring walang hanggan, referring to God, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. So ang Diyos po, siya ay walang hanggang hari. Siya ay walang kamatayan. Siya ay iisang Diyos, no? Siya ay hindi nakikita. John chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So wala raw pong taong kailanman ay nakakita sa Diyos, no? Grabe, no? Yung Diyos talaga ay walang nakakita. Walang nakakita. Bakit? Sapagkat siya ay Espiritu. Hindi ba yan magkukontra, pastor, doon sa sa mga sinabi ng sa Biblia kasi may mga pangyayaring nakita ang Diyos. Ay hindi po magkukontra dyan. Ang pinag-uusapan natin yung nature ng Diyos. Yung kalikasan ng Diyos na siya ay Espiritu, yun po ay hindi nakikita. Pero kung itong Diyos na Espiritu ay magpakita sa anyo, no, na pwedeng makita ng tao, pwede. So, maaari bang magpakita ang Diyos na Espiritu? Ayan po, ang Diyos na Espiritu na di nakikita ay maaaring magpakita kung gugustuhin niya. Halimbawa, sa Genesis chapter 12 verse 7, nagpakita ang Diyos. Iyon po ay at will. Gusto ng Diyos magpakita.
O anong nangyari? At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Kay Jacob, nung siya po ay nakipagpambuno sa Diyos, kasi nung time na yan, grabe na yung kaba ni Jacob, talagang between life or death na yung kanyang kinakaharap dahil yung kanyang kapatid na si Esau na inagawan niya ng pagkapanganay, no, yung birthright, ay sinasalubong siya na mayroong 400 na mga mandirigma. So natakot si Jacob, kaya yung pamilya niya iniwanan niya, pumunta siya sa kabilang ilog at doon na nalangin. Amen. At magdamag na siya po ay nananalangin hanggang sa nagpakita ang Diyos doon sa anyong anghel. Yan. Sa anyong anghel. At nakipagpambuno kay Jacob. So, ngayon, nung magbubukang liwayway na, talagang ayaw bitawan ni Jacob. Sabi ng Diyos kay Jacob, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. So, anong sabi ng Diyos sa anyong anghel? Anong sabi niya kay Jacob? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko Jacob. O ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo. Israel na. O, sapagkat ikaw ay prinsipe. Yan. Prinsipe na. Yan. Si Jacob. So, anong sabi ni Jacob nung makaalis na yung angelic manifestation ng Diyos? Genesis chapter 32 verse 30. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Ito pa, ilan pa sa mga pagpapakita na ginawa ng Diyos. Maging kay Moises, no? Ang sabi ng Diyos kay Moises, aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Yan. So nakita lang ni Moises yung likod ng Diyos. Pero yung mukha ng Diyos, hindi niya nakita. Pero ang point doon ay, nakita pa rin ni Moises ang Diyos. Sa Acts chapter 7 verse 55, datapwat siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. O, dito naman, ibang pagkakataon naman ito, o senaryo, sapagkat itong si Esteban, matapos siyang mangaral ng salita ng Diyos, hinuli siya ng mga tao at siya po ay pinagbabato. Habang binabato si Esteban, tumingala po siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nasa kanan ng Diyos. O, minsan nami-misinterpret po yan ng iba. Ang nakita raw po dyan ni Esteban, dalawa. Ang Diyos at saka si Jesus. Now, pansinin po ninyo ang nakita ni Esteban, kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po yung Diyos mismo, no? Yung nature ng Diyos na Espiritu, hindi niya nakita. Kundi, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos at si Kristo. Now, anong ibig sabihin na nakita ni Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos at si Kristo? 2 Corinthians chapter 4 verse 6, ito po ang ibig sabihin niyan. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ang nakita talaga ni Esteban si Hesukristo na nasaan? Nandoon yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian kasi ng Diyos nandoon kay Kristo. Kaya yung nakita ni Esteban si Hesukristo na nasa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin, hindi ba conflict ang mga talatang ito? No? Yung pagpapakita ng Diyos. No? Sino yung pinagpakitaan niya? Ha? Sino yung mga pinagpakitaan niya? Ha? Si Abraham? Sino pa? Si Jacob? Sino pa? Si Moses at si Esteban. Now, ang tanong, hindi ba conflict ang mga talatang ito? Yung pagpapakita ng Diyos sa sinabi niya sa Exodo chapter 33 verse 20. Tingnan natin yung sinabi ng Exodo 33 verse 20.
Ang sabi po diyan, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaari na makita ako ng tao at mabuhay. Ang sabi ng Diyos, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. So hindi ba conflict na yung Diyos ay nagpakita sa ilang mga tao at marami pang pagkakataon nagpakita ang Diyos? Hindi ba yan conflict sa sinabi ng Biblia na walang nakakita kailanman sa Diyos? Hindi ba yan conflict doon sa talata na nagsasabing walang taong makakakita sa akin at mabubuhay? Hindi po yan conflict. Bakit? Sapagkat ayon sa pakahulugan natin, ang Diyos ay espiritu. At pagka sinabing espiritu, ito raw po is supernatural, incorporeal, rational being, usually invisible to human beings, but having the power to become visible at will. So ang pagpapakita po ng Diyos sa iba't ibang anyo upang makipag-ugnayan sa mga tao, ang tawag po natin dyan is theophany. Theophany, yung nakikitang kapahayagan ng Diyos, at ito ay temporary lang mga kapatid. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng theophany para maintindihan lang din natin. Theophany is a visible manifestation of God, usually thought of as temporary in nature. In the Old Testament, appearances of God in human or angelic form were theophanies. So, yung mga pagpapakita ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng anyong anghel, iyan po ay ilan lamang sa mga anyo ng tinatawag nating theophany. Pero pagdating sa New Testament, ang Diyos, ginamit po ang katawan ni Kristo. Kaya, Jesus Christ is more than a theophany. For He is not merely God appearing in human form, but God actually coming as a real human person. So nagkaroon po ng permanent theophany ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Naging permanente na. At maging doon sa langit mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, yung katawan ni Kristo na ginamit ng Diyos, yan na rin po yung magiging katawan ng Diyos. Eternal body ng Panginoong Diyos. Siguro basahin ko yung isang talata bago tayo magtapos. Hindi ko matatapos yung lesson ngayon dahil marami tayong natalakay kanina. Pero magbasa lang po ako ng isang talata to prove na pagdating doon sa kaharian ng Diyos, sa langit, yung katawan ni Kristo, yung katawan ng Panginoon, na siyang ginamit ng Diyos nung siya nandito sa lupa, yun na rin po yung katawang gagamitin niya sa eternity. Kasi yung Diyos ay makikita na ng mga tao. Maniniwala ho ba kayo na maging mga anghel ay ang Diyos ay hindi rin nakikita? Even angels, maging yung mga anghel, hindi nakikita yung Diyos sa kanyang kalagayan, yung nature, kalikasan ng Diyos. Mamaya, magpapakita ako ng isang talata para bigyan tayo ng idea na maging ang mga anghel, possible, hindi rin nila nakikita yung Diyos, sa kanyang kalikasan bilang Diyos na Espiritu. Okay. Pero ito muna, basahin ko yung talata, Revelation chapter 22, verse 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. Ayan. Iisipin ng iba, luklukan ng Diyos at ng Kordero. Dalawa yan Diyos at Kordero. Ay, wag nating putulin. Ituloy natin ang basa. Ano ang sabi? At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Now, tingnan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. Take note ang pagkasabi, Diyos at Kordero. Nakaluklok sa luklukan, Diyos at Kordero. Pero anong sabi sa huling phrase? Ang sabi diyan, at siya'y. Tingnan niyo yung pronoun na ginamit, siya'y. Hindi po sinabing sila. Kung yung nakaluklok doon dalawa, iba yung Diyos Ama, iba si Kristo, yung Kordero, dapat ang ginamit at sila'y paglilingkuran nila. Ang sabi po dyan ay,
at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. O, kita mo yung pronoun na ginamit, siya at saka kanya. Meaning, isa lang yung tinutukoy. Bakit Diyos? Kasi yun yung Diyos na Espiritu. Bakit Kordero? Kasi yung Diyos na Espiritu, nananahan yun doon sa katawan ni Kristo. Colosas 2:9, no? In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So maliwanag po na ang Diyos nagpapakita sa Old Testament, ang tawag natin diyan is theophany, yung temporary manifestation of God sa tao. Madalas po in angelic form. Kaya lang pagdating sa New Testament, si Jesus Christ po, no? Iyan po yung naging katawan na ginamit ng Diyos, no? Alright. So, yeah, tingnan natin, tingnan natin yung ilan pa sa Ito po. Ito yung sinasabi natin. No one can directly see the invisible spirit of God, even the angels. Maging yung mga anghel. Bakit? Kailan lang nakita ng mga anghel ang Diyos? 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Seen of angels, nakita ng mga anghel. So ito yung talatang nagpapakita, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng idea na yung Diyos nakita ng mga anghel. Kailan siya nakita ng mga anghel? Nung siya po ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao ang Diyos, doon pa lang siya nakita ng mga anghel. Kaya, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Espiritu, hindi nakikita. Now, base sa mga talatang binasa natin, base sa mga katotohanan na binasa natin, pwede ba na tayo po ay gumawa ng larawan, ng anyo o mga bagay, amen? At pagkatapos luluhuran natin, sasambahin natin sila? Bawal po ng Diyos yan. In fact, doon sa 10 Commandments, number 1 na ipinagbabawal ng Diyos yan. Ipinagbabawal po ng Diyos yung tayo po ay sumamba sa mga larawang inanyuan. Bawal po ng Diyos yan. Itingnan natin. Kaya doon sa definition natin, ano ang Diyos? Ang Diyos po ay Espiritu. At dahil ang Diyos Espiritu, hindi po tayo pwedeng gumawa ng anumang anyo, bagay, larawan, at pagkatapos ay luluhuran at sasambahin natin. Iyan ang kabilin-bilinan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa 10 Commandments, ito po ang mababasa natin. Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 5. At sinalita ng Diyos, At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. First commandment, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang-unang utos po ng Diyos yan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Anong bilin ng Diyos? Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang ng larawang inanyuan, Thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Unang anumang anyo, unang kawangisman ng anuman anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So anong sabi ng Diyos?
huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang anumang anyong kagaya ng nasa itaas sa langit. So tumingin ka sa langit, ano yung mga bagay na nandyan sa langit? Huwag ka raw pong gagawa ng anumang anyo na kagaya nila para iyong luluhuran at sasambay. Unang anumang anyong nasa lupa. Ano yung mga anyo na nandito sa lupa? Ano yung mga larawan na nandito sa lupa? Hayop, tao, bagay, mga bagay po na ginagawa ng tao, inilalagay tapos isinasamba, mga kapatid, nasa 10 Commandments po yan. Bawal ng Diyos yan. Another topic na naman yan na pwede nating pag-usapan. No? Yung tungkol sa pagsamba sa mga, alam mo na, mga larawang inanyuan. Pwede ba natin gawin yan? Hindi po yan natin pwede gawin. Amen. So, sa susunod po, tatalakayin natin yung iba pang mga description sa Diyos. Ano ba ang Diyos, no? Dahil sa Biblia po, wala pong eksaktong pananalita, no? Yung isang salita lang na pwede mong i-describe ang Diyos, walang ganyang sinabi ang Biblia. Pero marami pong sinabi ang Biblia, no? Meron pong mga pananalitang magdi-describe sa Diyos. Bakit gumamit ang Diyos ng ganoong mga salita? Ito po ay makakatulong upang magkaroon tayo ng kabatiran or kaunawaan tungkol sa kung ano siya. Partikular ang kanyang mga katangian. Amen. So ngayong gabi po ay naibahagi natin kung ano ang Diyos o yung nature ng Diyos. Ang Diyos po ay Espiritu. Kaya mapapansin po ninyo, siguro kung kayo po ay maka-attend sa aming pananambahan, wala kayong makikitang larawan dyan, picture. Wala po kayong makikitang rebulto. Wala po kayong makikitang anumang anyo na nakadikit or nakasabit sa dingding, sa harapan o sa likuran. Wala pong ganon. Amen. Pero sa aming pagsamba, nararamdaman po namin ang presensya ng Diyos. No? Hindi siya nakasabit, nararamdaman po ang presensya ng Diyos. Kaya yung mga kapatiran kapag pumunta sa simbahan, nare-refresh po sila. Amen. Nasisiyahan sila. Bakit? Nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Amen. So, balikan natin yung ating mga, yung mga listener natin, meron na bang, meron na bang mga, tawag nito? Meron na bang nakapagpakita? Meron na bang nakakita? Amen. Ng talata sa Biblia na, ano yun? Ano yung challenge natin? Yung challenge natin na yung makakapagpakita ng talata na kapag may nakita sila sa Biblia na ang bautismo ay hindi kailangan sa kaligtasan, ayan, may isang kabang bigas po sila, Yan. Asan na yung aking pamangkin? Punta ka na dito. Titingnan natin yung mga yung mga nag-message sa atin. Praise the Lord. Yan. Tingnan natin yung mga nag-message sa atin. At sige. Yan. So maraming salamat sa mga kaibigan natin. Praise God. Malungkot na balita kung totoo na na-extend po yung community quarantine hanggang April 30. So talagang ang kailangan lang natin talaga mga kapatid ay sabi ko nga ay maglingkod lang tayo sa Diyos at magtiwala sa Panginoon. Kagabi mayroon akong nakikita, Italian billionaire, doon po sa kanyang mataas na building, siguro sa kanya yon, kasi na-forward lang din po sa akin, Italian billionaire, yung kanyang pamilya na ubos dahil sa sakit na COVID-19, nag-suicide mga kapatid. Praise God. Tumalon siya doon sa mataas na building at patay. Doon talaga natin makikita na hindi na ganoon kahalaga yung pera kapag buhay na yung mga kapatid. Mga mahal niya sa buhay, wala na siguro, na-depress. So ngayon, mas kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sa mga kaibigan natin at mga kababayan, ako nung makita ko yun, nalungkot ako, pero wala ganun talaga . So,
mas kailangan natin ngayon ang Diyos. Alam niyo po yung yung mag-suicide, no? Yung magpakamatay, actually trabaho ng demonyo yan sa tao. Siguro bago ko basahin itong mga message natin, John chapter 10 verse 10, bigyan ko muna po kayo ng isang talata, pangwakas na talata, no? Para magkaroon po tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Biblia, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Yung magnanakaw pong tinutukoy dito ang dyablo, ano? Yung dyablo raw po, yung magnanakaw, pumaparito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Kaya yung tao po na ang tendency nila ay mag-suicide, amen, magnakaw, gumawa ng masama, hindi po yan gawain sa Diyos. Gawain po ng dyablo yan. Ito po ang magandang pag-asa. Sabi ni Kristo, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So yan po, magkaiba po ang dala ng dyablo at saka ang Panginoong Kristo. Ang dala ng dyablo, i-depress ka, no? Bigyan ka ng mga problema hanggang sa magpakamatay na lang o kaya gumawa ng masama. Hindi po gawain ng Diyos yan. Ang gawain po ni Kristo ay magkaroon tayo ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa kabila ng problema, krisis na kinakaharap natin, may pag-asa po tayo lagi kapag nasa atin ang Panginoong Kristo, pag naglingkod tayo sa Panginoong Kristo. Alright, so basahin natin, sino pa yung mga nandito? Yan. Okay. Ito, yung huling binasa ko, Ella Bensons, bibigyan natin ng isang kaban na bigas, alang-alang sa gawain ng Panginoon, gagawin natin, amen. So, yan po, yan ang ating one sack of rice challenge. Ano yung challenge? Bibigyan natin ng isang kabang bigas, ang sino mang tao, lalo na yung mga nagtuturo na hindi na kailangan ang bautismo sa tubig para sa kaligtasan. Pag nakakita po kayo ng talata, nagpapahayag, sinasabi, ang bautismo sa tubig, hindi kailangan sa kaligtasan, may isang gamang bigas kayo. Marami ng sponsor dito, Sister Ella, yan. Sila Sister Irene, sina Brother Michael, sponsor po natin yan. Ito, Sister Ellen Gunay, smart, padala niya raw po, pambili ng bigas. Basta may maipakita lang, Yan. Brother Emmanuel Del Pilar, isang kabang bigas challenge, Pastor. May kakagat kaya? Tingnan natin. Sister Imelda, yan. Brother June Olive Albao Mercurio. Amen. Yung kapatid ko, okay, game. Ellen Gunay, game. Sister Eden Cordes, amen. Praise the Lord. Yan. UP Sinabua, yan. Alma Agrabante Reyes. Sino to si Alma? Pinsan ko yata ito, Alma Agrabante. Mga Agrabante po dyan sa may Pantaw, Libon Albay, mga kamag-anakan po namin yan, mga pinsan po namin yan. Siguro ito si Alma Agrabante Reyes, kamag-anakan po siguro namin ito. Ate ko siguro ito, hindi ko kasi gaanong kilala yung mga kamag-anakan ko dyan sa Pantaw, sa Libon Albay, sa Apod, mga pinsan ko po yan. Eto, Sister Sarina Anabay, ako Pastor, mag-sponsor po. Ayan. Willie Batigas, nahuli ako Pastor, anong oras nag-umpisa sir? Ayan, kanina pa, alas 6 po tayo nakapag-umpisa, more than lagpas alas 6 na po. Ronald Riloba, kami po ni Hani, game kami. Sige. Yung aking classmate, Emily Judan Asuncion, asawa ni Pastor Lito Asuncion, mga ka-classmate ko po ito. Diyan po ito nagpapastor sa Manila, Eto, meron tong grocery, alam ko itong classmate ko na to, madiskarte sa buhay ito Amen. Sponsor kayo classmate, Sponsor kayo isang kabang bigas, pangtawid sa lockdown. Ibibigay natin doon sa mga nagsasabing ang bautismo hindi na kailangan para sa kaligtasan.
Pero ang kondisyon, makapagpakita sila ng talata. Okay ka ba, classmate Emily Judan Asuncion, asawa po ni Pastor Lito Asuncion, ang aking classmate. Panawagan ko sa lahat ng classmate ko, batch 1997, Apostolic Generation. Apostolic Generation. Lahat ng pastor, mag-i-sponsor po ng isang kabang bigas. Pag nakapagpakita ang isang tao na na ang bautismo sa tubig di na kailangan sa kaligtasan. Tiging isang kabang bigas yan. Faith in Jesus as Lord and Savior is both the act of a single moment and a continuing attitude for life that must grow and be strengthened. Faithful and obedience work together niya. Yung faithfulness po, yung katapatan, yung pananampalataya at pagsunod magkasama po yan. Okay, yan. Nancy de los Santos, nahuli po ako pero hahabol din. Ako po, Pastor, aabangan ko na lang kung sino makakapagbigay ng talata sa Biblia. Good luck na lang po sa inyo. Glo Agaylan, amen, praise the Lord. Sister Glo Agaylan, Agaylan family, sponsor po kayo. Yan. Marvin Romero, nakinig po sa atin. Amen. Eric Talay, God bless po, Pastor Rani. Gabi-gabi po ako nakikinig. Kasama po ang family ko. Game po kami sa challenge. Si Brother Eric, dyan sa Camarines Norte, isang kabang bigas, Yan. May project yan. Sila Brother Lito dyan, Brother Lito, sponsor kayo tig-isang kabang bigas. Ibibigay natin sa mga taong makapagpapakita na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan. Ito ba ay pang-iinsulto? Hindi po, mga kapatid. Para lang patunayan natin kung talagang tama yung aral na hindi na kailangan ang bautismo sa tubig. Kung talagang tama, dapat makapagpakita ng talata. Ako po makakapagpakita ng talata, nasa Biblia. Kahit mga kapatiran lang at kahit yung ibang makasama kong pastor, kaya pong magpakita na ang bautismo sa tubig makapagliligtas. Ang bautismo sa tubig kailangan sa kaligtasan. Saan naman kayo nakabasa? Saan kayo nakabasa na ang bautismo sa tubig hindi kailangan sa kaligtasan? Parang niwawalang halaga ninyo yung utos ni Kristo. Si Kristo mismo may utos niya. Mga kapatid, mag-ingat po kayo, Maraming madadamay sa maling aral, Napaka-importanting utos ni Kristo. Kahit yung kaibigan kong pastor, si Pastor Jan, makakapagpatunay yan. Naku, tatawanan tayo ni Pastor Jan. Saan nakabasa ng talata? Saan makakabasa ng talata? Ang bautismo hindi kailangan sa kaligtasan. Yan po ay napakahalagang utos ni Kristo. Tapos sasabihin natin, hindi kailangan sa kaligtasan. Pangunahing kailangan nga yan sa kaligtasan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Okay. So, wala na tayong oras, mga kapatid, na natitira. Although mahaba pa yung oras, pero para sa programa natin ay tatapusin na muna po natin ang programang ito. Amen. Ayan, ito, meron pang mga dito, Ayan, ito. Sister Annalyn, amen, praise the Lord, Pastor. John Olive Albao Mercurio, God bless po, Pastor, more anointing, more wisdom. Sister Olive po ito. Ayan, Sister Olive, God bless you po, pagpalain kayo ng Panginoon. Alma Iginyan ni May Maria, anak pala ito ni May Maria, sabi ko na nga ba yung kapatid ng tatay ko dyan sa may Apod, Libon Albay. Yan. Si Manay Alma, si Ate Alma Agravante. Ella Bensons, praise the Lord, Pastor, matatakot na sa'yo magpakita ng talata yan. Kalooban ng Panginoon makaunawa at makakonvert sila. God bless, Pastor. Ito si Brother Cielo nag-message sa atin. Good evening po, Pastor. Ang ginagamit po kasing basihan ng iba kung bakit hindi na daw po kailangan ang bautismo ay yung nananampalataya na kasama ni Jesus sa cross bago siya mamatay. Ayan. Siguro bukas talakayin natin yung nakapako doon sa cross. Yun ba yung basihan? Naku naman.
yung basihan nila na yan, no? Medyo pasadaan na natin ng konti, ano? Nung si Kristo ay nagsalita doon sa nakapako sa cross, sinabi niya yun nung panahon na nakapako pa si Kristo sa cross. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kasi sabi nung tulisan, nung katabi ni Kristo, kasi kinukutya siya nung isa. Sabi naman nung isa, tayo karapat dapat tayo dito sa hatol na ito sa atin. Pero siya, wala siyang kasalanan. So anong sabi nung isa sa Panginoon? Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Remember me when thou art in paradise. Alalahanin mo ako. Pag nandun ka na sa iyong paraiso. Anong sabi ni Kristo? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Okay. Yung tao hindi binautismuhan, ligtas ba yun? Yes. Bakit ligtas? Number one, yung tagapagligtas mismo nagsabi. Yung tagapagligtas na nagsabi sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso, magduda ka pa roon. O ngayon, ang tanong, ngayon ba yung taong ayaw magpabautismo, si Kristo ba mismo, personal na nagsabi sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso? Wala. Pangalawa, ano yung sitwasyon? Nakapako sa krus. Nakapako sa krus, kasama yung tagapagligtas. Pangatlo, at ito yung pinakatamang dahilan bakit hindi siya nabautismuhan pero ligtas, dahil hindi po yun inabot ng Great Commission. Ano yung Great Commission? Yung huling utos ni Kristo sa mga alagad. Kailan siya nagbigay ng kanyang huling utos? 40 days after ng kanyang pagkabuhay mag-uli. Kasi nung nabuhay mag-uli si Kristo sa mga patay, ipinako siya, namatay, inilibing, nabuhay muli. Nung siya nabuhay muli, nakasama yung mga alagad sa loob ng 40 araw. Ngayon, nung ay ka-40 araw, lumabas sila sa Jerusalem, si Kristo ay nagbigay ng kanyang huling utos. Ang tawag natin doon ay Great Commission. Doon ngayon sinabi, yung mga katagang, humayo kayo sa buong sanglibutan, gawin ninyong alagad lahat ng mga bansa, sila'y inyong bautismuhan. May utos, doon ang utos, sila'y inyong bautismuhan. Ngayon, tayong lahat, nasasakop na ng utos na yun. Humayo kayo sa buong sanglibutan. Kasama po ang Pilipinas, kasama ang Bicol, Naga, lahat ng lugar sa Bicol, kasama po kami. Humayo kayo sa buong sanglibutan, gawin ninyong alagad lahat ng mga bansa, sila'y inyong bautismuhan. Utos na ni Kristo. Sa panahon na nakapako sa krus, walang utos na humayo, mangaral at magbautismo. Kailan yun iniutos? Pagkatapos na siya ay nabuhay mag-uli, 40 araw. 40 days after ng resurrection niya, saka pa lang siya nagbigay ng utos, humayo, mangaral, magbautismo. Ngayon ang tanong, yun bang bautismo makapagliligtas? Makapagliligtas. 2 talata, klaradong-klarado. Ipinakita ko Marcos 16:15 hanggang 16 at unang Pedro 3:20 hanggang 21. So nakapagpakita ako ng talata na ang bautismo makapagliligtas. Ngayon, ito yung challenge natin. Doon sa mga nagsasabing ang bautismo hindi kailangan sa kaligtasan, magpakita po kayo. May isang sakong bigas o isang kabang bigas kayo. Sa mga kasama ko, mga kapatiran na nanonood, nakikinig sa programang ito, pati mga kaibigan kong pastor, magbibigay po yan sa inyo. Amen. Ng isang kabang bigas. Amen. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So yan ang challenge. Ito naman po ay maire-record pa sa Facebook. Pwede niyong panoorin, pwede niyong i-share doon sa mga nagtuturo na hindi na kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Kung may babasa pati kayo na talatan ang bautismo hindi na kailangan sa kaligtasan, ayan, magre-resign na ako sa pagpapastor. Aanib na rin ako sa inyo kasi tama pala yung doktrina ninyo. Tingnan natin kung tama, kung may mababasa kayo. Okay, so tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Amen. Si Ninang Glo Hipulito, nakinig sa atin. Joy Midyado, nakinig. God bless Pastor and family. Brother Erben Dilatori.
Si Iayo po, Pastor, sponsor naman ng pangulam nila. Isang kahon na sardinas. Makapagpakita lang sila ng verse. So, eto, meron pang dumagdag, ha? Isang kahong sardinas. Ayan, talagang pag-lockdown ito, ha? Isang kabang bigas plus isang kahon na sardinas. Nako, si Brother Ervin. O boss, ang sweldo nila. Kung makapagpakita. Kung makapagpakita. Maraming nalilinlang, maraming nadadaya. Magtaas ka lang ng kamay, tanggapin mo si Kristo sa puso mo, ligtas ka na, born again ka na. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Sayang ang paglilingkod ninyo. Sayang ang pagtatapat ninyo sa inyong simbahan. Pagdating pala ng araw, mali ang aral na natanggap ninyo. May kaligtasan ba, Pastor, sa maling aral? Wala pong kaligtasan yan. Kawawa po ang inyong kaluluwa. Kaya makinig kayo sa programang ito, magtanong kayo, amen, tungkol sa salvation, sasagutan namin sa tulong ng Panginoon. So tayo po ay mag-pray sa ating Panginoon. Maraming salamat, dakilang Panginoon, sa mga nakinig at sumubaybay sa programang ito ng New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world, Panginoon. Hindi ko po hangad at hindi ko po intensyon na masaktan ang puso ng nakikinig sa amin. Ngunit Panginoon, kung kinakailangan sapagkat ang iyong mga salita, tunay nga po sabi ng Hebreo 4:12, ang iyong salita ay katulad ng tabak na may dalawang talim sa magkabilaan, Panginoon. No? Kung ito man ay tumama sa kanilang puso, Panginoon, yan po ay nangangahulugan lamang na kinukonvict sila ng katotohanan mo, Panginoon. At ito ay hindi makakasira kundi kagalingan at kagamutan sa kanilang